Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Sorry. Kasalukuyan pong lumalamang, nangunguna sa bilangan. Ito pong si Donald Trump. Ang partido niya ay Republican at ang kalaban niya po ay si Kamala Harris, Vice President po yan ng Amerika. Vice President ni Biden, no? Ang partido niya naman is Democrat. Ito po ay pabor sa mga Dutertes. Mamaya po ipapaliwanag natin, ano? At ipapaliwanag din natin kung ano ba yung partido nila, no? Republican at Democrat. May malaking pagkakaiba po yan. At kaugnay po yan dito sa mga partido sa Pilipinas. Dito po sa bilangan, medyo malaki ang lamang po ni Donald Trump. So yan po ang ating pag-uusapan. At idadagdag na rin natin yung nakaraang sinabi ko, no? 'Di ba? Ang NAIA, ang Pilipinas, ang airport ng Pilipinas ay tinanghal na naman bilang worst airport in the world. Hindi ko lang alam kung anong ranking ng Pilipinas ngayon sa worst airport. Ay napaka talaga naman. Yan siguro yung legacy ni Bongbong Marcos, ang maging worst ang Pilipinas. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-like po muna ang video ito at syempre kung ikaw ay hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Okay, dito po ang latest counting votes ng election sa Amerika, which is Trump is 105, Harris is 27. Ito po ay road to 270. So, needed to win, 270. Ano po ba itong 270? So, dito po sa... Ay, ano ba yan? Wait lang. Dito po sa Google, ang 270 po, ito po ay Electoral College Tie Finder 2024 Interactive Map. Kasi po, pwede pong magkaroon ng tie ng 269 tie presidential electoral votes. Kaya kailangan mong makasiguro, kailangan mong makakuha ng 270. Dahil kung magkaroon ng tie, pero bihira po yan at hindi pa nga yata nangyayari sa Amerika. Kung sakaling magkaroon ng tie, ang Senate at ang Congress ay mag-i-eleksyon. Sila po ang boboto para kung sino ang maging presidente at vice president. Pero hindi pa po yan nangyayari sa history at bihira po yung mangyari. Ito po 270 electoral vote threshold. So yan po yung parang computation ng mga college doon po sa Amerika. Ito po yung result. Papakita natin. So far, South Carolina, panalo si Trump, 766,000 votes, more than. At si Harris is 513, equivalent to ng 59.2 kay Trump. Si Harris naman is 39.6%. Dito naman po sa North Carolina, panalo na naman si Trump. Harris, Trump, nakakuha ng botong mahigit 800,000. Si Harris naman is mahigit 675,000. At dito naman po sa Michigan, si Harris ang nanalo rito, no? Si Harris po ay may botong 249,000 votes. Si Trump naman ay mahigit 192 votes. Michigan po yan. Dito naman sa Massachusetts, Harris, malaki lamang ni Harris dito, 104,000 mahigit. Si Trump ay 40,000. Dito naman sa Missouri, panalo na naman si Harris. Harris is more than 95,000. Trump is 76,000. Dito po sa Tennessee, malaki naman po ang pagkapanalo dito ni Trump. Trump is 851,000 mahigit. Harris is more than 220,000. Oklahoma, panalo na naman po si Trump.
nakakuha siya ng 486,000 mahigit. Dito po sa Alabama, panalo po si Trump, 12,000 mahigit. Ohio naman, panalo rin po si Trump, 1.453 million votes. Si Harris ay 1.3 million votes. West Virginia, malaki po ang lamang ni Trump dito. More than 234,000 votes. Si Harris po ay 97,000 lang. Florida naman, lamang din po si Trump, 5.898 million votes. Si Harris po is 4.5 million votes. Georgia, panalo dito si Trump na naman, 1.840 million. Si Harris po is 1.633 million. Dito naman sa Indiana, panalo na naman si Trump, 975,000. Si Harris po ay 633,000. Sa Kentucky, panalo na naman si Trump, 936,000 votes. Si Harris is 553,000 votes. South Carolina, panalo po si Trump ulit, 785,000 votes. Si Harris is 526,000 votes. Vermont, panalo po si Harris, 90,000. Virginia, nasabi ko na, hindi pa, no? May West Virginia pala. Ito, Virginia lang. Si Donald Trump is mahigit 1 million. Parehas po sila, dikitan po. Kansas, ay nasabi ko na ba tong Kansas? Okay, ito po ang latest ngayon. So gumagalaw po, ano? Kanina po si Trump is doon po sa road to 270. Si Trump po is 105. At si Harris naman is 27. Ito na po ang latest. Mabilis po ang bilangan, medyo. Ito po ang latest. Ayan. 154 na po si Trump. Si Harris ay 20... Ay, hindi. 53 na pala. Wait lang. Alright. Ito na po ang latest. So, gumagalaw talaga. Mabilis gumalaw. Ito po ang latest. Si Trump po is 154 at si Harris is 53. Kailangan po maka 270. Ilan na lang ang kulang ni Trump? Nasa 116. Tama. 116 na lang electoral vote threshold. Si Harris po ay marami pang kailangan. So dito po sa map, kung makikita nyo sa bandang kanan, ayan po yung map, puro pula. Trump po yan. At nakikita natin yung isang asul. Isa lang yata yung asul. Ewan ko kung accurate ito. Pero yan po yung nakikita natin, ano, puro pula po. Trump po yung puro pula. Puro pula. At si Harris naman is 53, kulay asul. Okay, yan po ang latest sa bilangan. Medyo malaki po ang lamang ni Trump. At kung sa karera nga, mas maganda po kung ikaw nangunguna na agad, no? Hindi naman to karera ng kabayo na biglang re-remate na lang bandang huli. Mahirap po yung ganun, hindi po ganun ang karera sa eleksyon. Anyway, ganito po ang sinasabi natin, ano, bakit pabor ito sa mga Duterte, no? Hindi naman kaila si Trump at si President Rodrigo Duterte ay maayos naman yung kanilang relasyon, ano? Yung kanilang, sabihin natin, pagkakaibigan. Maayos naman. Ngayon, ito pong si Trump ay nasa Republican Party, no? Si Biden o si Kamala Harris ay Democrat. Ano po ba itong Democrat?
na partido nila Harris. Ito po yung parang dilawan sa Pilipinas. Ganyan po ang Democrat. At itong Republican naman, na partido nila Trump, yan po ay siguro sabihin nating Duterte po yan. Yung mga pamamalakad sa kanilang bayan sa Amerika. Ito pong Democrat, napakahilig po nito sa propaganda. At isa sa pinakamalaking financer pagdating sa propaganda dito sa Pilipinas ay ang Democrat, which is partido nila Biden na nakaupo ngayon sa Amerika. Ganyan po ang style ng Democrat, parang dilawan. At itong Marcos administration, minana na po nila yung ugali ng dilawan. Ano yan? Ang mag-demonize ng mga kalaban nila. Tignan nyo si Trillanes. Ano ba pinagagawa ni Trillanes? Dilawan po yan. Ang ginawa niya, ang ginagawa lang niya, bumanat ng bumanat, bumatikos ng bumatikos. Ganon din si Risa Hontiveros. No? Ito po'y minana ng itong partido ng dilawan, minana po nila ito kay Ninoy Aquino, yung tatay po ni Noynoy, na kaalyado, sanggang dikit ni Jose Maria Sison, na founder ng CPP, NPA, NDF. Kaya itong dilawan at komunista, magkasangga talaga to eh. Dahil yung kanilang pinuno, magkadikit po eh. No? At alam naman natin na itong mga CPP, NPA, NDF, itong mga komunista na to, kumbaga sa propaganda, mga master na nila ang propaganda. Mga propagandista po itong mga komunista. At itong sila Trillanes, mga dilawan, Hontiveros, master din po nila ang paggawa ng propaganda. Ganyan po ang ginagawa ng Democrat. Hindi ba't may umamin na isang opisyal ng sundalo ng Amerika na yung bakuna ng China, ginawan lang nila ng propaganda dito sa Pilipinas. Napabalita yan. Narinig nyo ba yung balita na yan? At inamin na po yan na siniraan lang nila yung bakuna. Ano bang pangalan ng bakuna nila nung sa COVID, nung China? Yan po yung ginagawa ng ng partido nito ni Biden na Democrat. Mahilig po sa propaganda. So ang ginawa po nila, noon pong nakipag-usap na si BBM at si Biden, diyan na po nagsimulang magbago ang foreign policy ni BBM, di po ba? Bakit? Kasi yung mga napapabalita, ang mga Marcos ay may nakabinbin pang kaso sa Amerika. At yung kanilang kayamanan sa Amerika ay frozen ngayon. Naka-freeze dahil sa kaso nila. Yan po yung balita, ano? Hindi ko naman yan, wala naman akong masyadong alam dyan. Pero yan yung ng mga naririnig natin. Siguro malamang yan sa katotohanan na yung kanilang kayamanan hindi nila magalaw-galaw dahil nga may nakabinbin pang kaso. At yan po ang personal interest ni Marcos. Kaya nakipag-agreement siya kay Biden na i-demonize ang China. Dito sa Pilipinas, ididikit mo lang si President Duterte, ang mga Duterte sa China, madidemonize na rin ang mga Duterte. At masasabi natin, isa sa pinakamalaking financer sa pag-demonize ng China, pag-demonize ng Duterte, ay ito pong Democrat na partido ni Biden. Ayaw siguro nila kay Duterte malamang eh. Bakit? Hindi nila mapasunod si Duterte. Hindi naman po pwede yun, no? Kung ikaw, kagaya ni BBM, madali kang mapasunod dahil may kailangan ka rin sa Amerika, which is may kaso ka ron at meron kang kayamanan na naka-freeze, hindi mo magalaw-galaw. That is the personal interest of this administration. So ikaw,
makipag-agreement ka na lang para maayos yung gusot mo sa Amerika. At meron pang dumarating na financial fund, financial support for i-demonize ang China dahil sila po ay nagigera na eh. Gera po ng ekonomiya. Pero wala pong balak na makipaggera ng yung labanan talaga. Yung war talaga. Walang balak ang Amerika. Labanan lang po ngayon ng ekonomiya. At gumagamit po sila kapwa ng propaganda. China and Amerika. Okay? Pero mas malakas ang propaganda ng Amerika dahil ginagastosan nila ito. Kung ang mga mainstream, ang media dito sa Pilipinas ay nababayaran na, nabili na nila ng Marcos administration. Ganun din po sa mga international media, mga foreign media. Ito po ay naririnig natin kila Kamentong, kila Kaado. Yan po ay nagsisiyasat hindi lang sa politika sa Pilipinas, pati politika po sa buong mundo. Ganyan po yung pagre-research nila. At nasasabi nila, nababanggit nila na itong hindi ko nababanggitin yung mga yung mga media na bayaran din yan. Kumakampi sila sa Amerika, i-demonize nila si Putin, kakampi sila sa Amerika, i-demonize nila si Xi Jinping ng mga kalaban ng Amerika sa ekonomiya. So ito po ay labanan lang po muna ng economic war. Wala pa pong tunay na gera, hindi po yan matutuloy. Hindi kagaya po sa Israel. So anong pakinabang ng Duterte rito, no? Once na nanalo si Trump, yung mga financer ng mga propagandista dito sa Pilipinas, mawawala yan. Mawawala po yan dahil ang crying battle battle cry ni Biden ay kapayapaan. Ayaw niya ng gera, ayaw din niya ng hidwaan kahit propaganda lang, kahit salitaan lang, ayaw din niya. Ang plataforma ni Trump ay payamanin muli ang Amerika. Make America wealthiest again. Make America healthy again. Make America strongest again. Yan yung mga sinasabi niya sa kampanya. Ayaw niya ng gera. Ang gusto niya kapayapaan. So kung mawawala ang financial support ng Amerika dito sa mga propagandista dito po sa Pilipinas, isang malaking tulong yan at isang ikahihina ng propaganda nila laban sa mga Duterte kung mawawala yung kanilang financial support. Sabi ko nga sa inyo, sabi ni BP Sara, Trillanes, Castro, Risa Hontiveros, iisa lang ang handler. Ibig sabihin, meron talagang nagpipinance dyan sa tatlo na yan para gumawa ng propaganda. Napakagagaling nito sa propaganda. Kung meron lang award na pinakamagaling na propagandista, sangkatutak na po ang medal na natanggap ng mga yan. Ay, napakagagaling po. Master na nila yung pagiging propagandista. Magaling sila sa propaganda. At ang masaklap, halos lahat ng media dito, bayad na. Nabili na nila. So, ito po ay isang pabor sa mga Duterte kung si Trump po ay manalo. At the same time, yung mga siguro naman napabalita na sa buong mundo. Siguro naman alam na ni Trump at mga ibang presidente sa ibang bansa na ang presidente natin ay gumagamit ng white powdery substance. Alam na po yan dahil naipa-authenticate yan ni Maharlika sa Amerika.
At meron na siyang pinagsabihan na mga pulis doon. O anong tawag ba doon? FBI. May sinabihan na siya. At nilatag niya lahat ng ebidensya niya. Pictures and videos na si BBM ay gumagamit ng white powdery substance. Alam din yan ng mga leader ng iba't ibang bansa. At to demonize China, hihina na ang kanilang propaganda laban sa China, which is ginagamit din si BBM ni Biden, yung mga ang tawag nito, yung mga maiinit na tagpo, ano bang tawag nun, yung mga nangyayari sa dagat sa West Philippine Sea. Sa inyong palagay at lumalabas sa mga balita na ang China ay bully, no? Pero kung lalawakan nyo pa yung inyong pag-uunawa, pagre-research, yung ginagawa ng Bongbong Marcos administration ay talagang tinitesting yung China, no? Talagang gumagawa sila ng propaganda dito, no? Dahil mayroon tayong pinag-aawayang isla. At doon sa pinag-aawayang isla, hindi lang tayo, may iba pang mga bansa. At nagkaroon na nga ng usapan dyan, nagkaroon na ng agreement, no? So kung ikaw ay lumabag sa agreement na yon, halimbawa, Pilipinas, inutusan ni Bongbong Marcos na maglayag doon at labagin yung agreement. Anong gagawin ng China? Ang China po, kiniklaim na nila na isa sa strongest country. Kung ikaw ay isang malakas, pinagyayabang mo na ikaw ay malakas na bansa, magpapatalo ka ba sa mahina, maliit na bansa gaya ng Pilipinas? Hindi. Siyempre, igagrab mo yun, talagang gagawin mo at ipapakita mo sa buong mundo na malakas ka. Ang nangyayari, ang gusto ni Biden at ni Bongbong Marcos, maging api ang Pilipinas. Yan nga yung nangyayari. Ang bully ay ang China, which is not true. Hindi po ako naniniwala. Tayo po yung naghahamon na sumugod sila. No? Yun yung ginagawa ni Marcos. Lalabagin niya yung agreement, susugod talaga ang China. No? Pag nilabag na yung agreement, hindi papayag, hindi po pwede. Kasi kiniklaim nila kami ang strongest country, hindi na ang Amerika, hindi rin ang Russia. So kung ikaw ay, kumbaga, kahiyaan na yan hindi ka papayag na matalo ng isang maliit na bansa gaya ng Pilipinas. Kukunin mo yon, no? Kiniklaim mo yun na ikayo ang malakas na bansa. Para naman maging kawawa ang Pilipinas, ayan, tatanggapin na lang yung water cannon. Tatanggapin na lang na pinapalakol yung rubber boat natin. At yan ay babayaran nila ang mga media, pati international media, para kumalat sa buong mundo na ang China ay bully, inaapi ang Pilipinas. Yan po yung demonized job para sa China. So tatanim ngayon sa utak ang sama ng China, which is not good. It's not true. Pinagtatanggol lang nila yung kanilang kiniklaim. Lahat nagkiklaim naman Kailangan mo ipagtanggol lang yung claim mo. At hindi ka pwedeng magpatalo sa isang maliit na bansa. So, makita nyo, kapag si Trump ang nanalo, mababago yung mga policy niya. Baka maging tahimik sa West Philippine Sea, sa China Sea. Pag si Trump na. Ibig sabihin, wala nang gagawa ng mga demonization. Wala nang gagawa. Wala nang gagawa ng propaganda. Propaganda lang po yan. Yung mga mainit na tagpo sa West Philippine Sea, that is propaganda. Dito naman po sa Pilipinas, kung mapaparalyze yung financial support nila,
to demonize, to demolish the Dutertes. Isang malaking tulong yon, isang malaking kawalan yun, medyo hihina yung kanilang system na pabagsakin ang mga Duterte. Kasi kailangan mo talaga ng finance support. Okay? Yung mga tao dito sa Pilipinas, hindi kikilos yan ng libre. Ano libre? Hindi kikilos. Lahat yan may bayad yan. Lahat po yan may bayad. Gaya lang po ng mga hearing-hearing yan sa kamera. Hindi po yan nagmamagdamag nga sila no? Pamorningan Hindi po yan magpapagod ng ganito lang ang kikitain namin. Konti lang. Matutulog na lang yan. Medyo malaki dapat. Ayan, para saka mas masigasig. Mas malaki, mas masigasig. Diba? Tas may pangako pa. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na eleksyon, hindi ko kayo pababayaan. Yun ang matindi nun. Yung pangako na yon. So, maaring magka-magican sa eleksyon. Sana, hindi sila magtagumpay. Ngayon, dito po sa airport ng Pilipinas, ito'y kasasabi ko lang nakaraan Ayan. Worst airport na naman po ang Pilipinas. Diba, dilang anghel ako? Diba? Nabanggit ko ito no nakaraang vlog. Ayan Ito po yung panahon ni Pangulong Duterte na named as 10th most improved airport in the world, March 22, 2018. Dito naman po sa Aquino, April 16, 2014, Aquino apologizes over world's worst airport. Dito po sa panahon naman ni Marcos, ito report ng Philstar na remains worst airport, study shows. November 5, 2024, kahapon po yan. Inulat ng Philstar. Napakasaklap, Ito po yung masasabi natin sa kay Bongbong Marcos. Kung ikaw ay saka kay Noynoy, bakit nagiging worst airport yung NAIA sa pamumuno nila, Kung ikaw po ay isang hari, kasi ang presidente ng isang bansa, parang hari na yan At yung bansa mo, parang itinuturing mong kaharian, Kung ikaw ay hari ng isang kaharian, di ba mas nanaisin mo na puriin ng ibang kaharian ang iyong kaharian? Isa sa pinaka maganda, mabango na airport sa buong mundo. Di ba't mas gusto mo yon? Bakit parang walang kwenta sa kanila yon? Bakit hindi nila ginagalingan pagdating sa airport? Ano ba talaga? Kayo ba'y naguguluhan? Ito bang mga taong to walang legacy na ingatan ang kanilang apelyido, ang kanilang pangalan? Wala ba talaga silang legacy na someday mawawala sila sa mundo at maaalala sila ng mga tao na isa sa pinaka-greatest president in the history of the Philippines? Parang hindi nila pangarap yun Anong nasa isip nila? Pera lang ba? O baka pera nga lang talaga? Mas marami akong nanakaw, mas mayabang ako, mas magaling ako. Ganun ba? Mas maraming pera, mas maganda para sa kanila. Ganun po ba yung kanilang legacy? Kasi, paano ka mamahalin? Ito nga yung sinasabi natin, lahat pwede mong bilhin. Kung marami kang pera, lahat. Ang hindi mo lang mabibili yung pagmamahal ng kapwa mo sa'yo. Kahit sa asawa mo.
kung ang ginagawa mo lang ay kung hindi ka wala kang malasakit sa asawa mo, kung hindi ka mabait sa asawa mo, eh sa palagay mo, lalo na kung hindi mo mahal ang asawa mo, yung ipinapakita mo walang pagmamahal, sa palagay mo in return mamahalin ka ng asawa mo. Ganon din po yun sa mga tao na pinamumunuan mo. Kung wala kang malasakit sa tao, wala kang pagmamahal, hindi ka gumagawa ng mabuti para sa kanila, hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin, sa palagay mo mamahalin ka ng mga taong pinamumunuan mo. Eh hindi. Kahit marami kang pera, babayaran mo sila tagpa 5,000 isa, mahalin nyo ko. Hindi po. Hindi mo makakamit yan kahit marami kang pera. Yung pagmamahal ng tao na inaani ngayon ni Pangulong Duterte. Makikita mo yan talagang mahal ng mga tao si Pangulong Duterte. At least majority. Dahil yung iba natorta na yung utak eh. No? Na brainwash na ng todo-todo. At yung iba naman mga troll na bayaran. At yung iba talagang mga bayaran. At yung iba, siyempre, nasa panig ng komunista, eh ang mga Duterte, eh lumalaban sa mga komunista. So kung sino yung kalaban ng komunista, galit sila dyan. Dahil nga, natortado na yung utak. So itong kung mananalo si Trump, mas advantage ito, mas pabor ito sa mga Dutertes. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye.